Hey, what's up guys? Welcome back to my channel. Ngayon lang ulit nakagawa ng content guys. Siyempre, gawa ng busy tayo guys. Kita nyo naman na halos hindi ako nakakagawa ng content. And by the way, shoutout nga pala sa iyo, Lods. Gawa ko ng content sa accuracy. Okay, ito yung itatopic natin ngayon, Lods. Shoutout sa iyo, Lods. Thank you sa support, Lods. Level 44, 200 accuracy, full buff. And hindi ako masyado nakakapag-ride guys, lalo na boss hunt, lalo na boss hunt, di ba yun sa BF yun? Hindi ako masyado nakakapag-ride guys. And malas din tayo sa mga summon, yung mga free na summon, wala tayong nakukuha. Kahit nga rare, wala eh. Kahit nga loot na rare, wala eh. Wala talaga, as in wala. So, ang ginagawa ko, imbis na syempre malungkot tayo, pinaprogress na lang natin yung character natin. So ang ginagawa natin, pag may onting time tayo, halimbawa nagkakaroon ng reset, tapos syempre bumabagsak yung presyo ng mga items sa market. Okay, so dito tayo mag-i-start ngayon, no? But before that, before na mag-start tayo sa topic natin ngayon, since Tagalog naman yung content natin ngayon, is proceed muna tayo sa intro. Okay, so yun, welcome back again. Uy, may pula, may bungo. Ikaw killer ka ng ka-server mo. Okay. So, proceed na tayo guys, no? So, paano ko nakuha yung 200 accuracy with buff, no? Actually, pag wala akong buff, guys, ang accuracy ko is 192 or 193. And hindi ko pa ginagawa yung, deep inside Echo Waterfall, which is si Freak, guys, 26.4. Yan, kay Freak na yan, guys. Siguro pag may enough time, guys, kasi hindi ko kaya magbabad doon. Parang, hindi ko alam kung ilang minutes kakainin ko doon, 30 or siguro magpapa-level 45 na lang muna ako, guys, bago ko pasukin yun. Para ayoko kasing, gaya na sinabi ko sa una kong video, ayoko nang pinapahirapan yung character ko, no? Yung tipong pats ka ng pats, diba? Ayoko na pinapahirapan yung character ko, guys. So, papa-level 45 na lang muna ako. And for sure, 200 accuracy, guys, magmi-miss pa rin to dun, guys, kay Freak. Pero, kung long range kayo, guys, advantage nyo kasi may daya dun kay Freak pag long range kayo. Dun banda sa may, sa may right corner. May makikita kayong bato dun. I-micro nyo lang siya dun. Kahit nagmi-miss kayo, medyo matagal nyo lang siya matatapos, no? Ako kasi gusto ko pag nag-enter ako ng dungeon ng boss. Ayoko ng yung takbo ko ng takbo. So tatapusin ko siya ng stand to stand lang. So yun, proceed tayo guys. Paano ko nakuha yung 200 accuracy? Napakasimple lang guys. Syempre bukod sa collections guys, di ba? Bukod sa collections, halimbawa, hindi pa enough yung mga materials nyo para makapag-craft ng mga items or ng gears. Hindi pa enough yung mga materials nyo guys, no? If may gold kayo, if okay naman na yung skills nyo, yung passive nyo, yung active skills nyo, if okay naman na guys, i-plus nyo yung accessories nyo. Kahit green yan guys, let's say for example, meron kayong 100 dias, no? Tas kulang yung mga pang-craft nyo ng accessories. May mga tigta 10 dias na green accessories, no? Bilhin nyo yung mga yon. And then, let's say for example, nabili nyo na and may pang-craft kayo ng accessories or pwede kayo mag-refine ng pang-craft ng accessories kasi veteran grade lang naman yun. Napakadali lang yun. Isang craft lang ng blue yun, magiging veteran na kayo as a crafter ng prosperity. Yun, i-craft nyo. Halimbawa, natatakot kayo mag-craft kasi nababasag pagdating ng plus 3 yung accessories nyo na green, no? Syempre, kuha kayo ng reserva. Lalo na sa mga newbie. I-craft nyo yun, i-ups nyo hanggang plus 3 and then yung dalawa na yun, possible. Syempre, hindi 100% pero syempre, isa doon ma-upgrade mo. Ngayon, pag na plus 4 mo yung isa,
yun yung isusuot mo. Ups mo ulit yung isa. Pag na plus 4, try mo naman ni plus 5. So, ganun lang guys. Para dumagdag yung accuracy ninyo, no? Kasi itong character ko na to, pure F2P to, 100% F2P to guys. Sa guild namin, actually halos lagi sila nagbuboss hunt. Pero madalang lang ako sumama guys kasi wala akong time talaga sa ganun. Ganito lang yung ginagawa ko, puro AFK lang talaga ako sa character ko. Farm lang, tas collections, kung ano yung kulang na collections ko. Halimbawa ito, collections. Kung ano yung kulang na collections ko, doon ako pumapwesto. Halimbawa ito, yan. Pinapalakas ko, karamihan puro PvE lang guys. Kasi, alam nyo naman, AFK lang naman yung ginagawa natin. So, puro PvE lang yung pinapalakas ko guys, no? Bonus damage, PvE accuracy, melee accuracy. Yan lang yung ginagawa ko, no? Tapos, sa antique, if may enough kayo na Morion, yan, i-craft nyo rin yung mga yan, guys, kasi malaki ang stats na bigay niyan. Actually, halos yung antique yung may accurate na bigay na, na passive main stats talaga yung bigay ito. So, akin, ilan pa lang? 1, 2, 3, 4, 5 pa nga lang yung antique ko, di ba guys? Yan, i-craft nyo rin yan, kasi may accuracy din dyan. Bukod sa accessories nyo, guys, ano pa ba? Sa sa gearings nyo, sa weapon, sa secondary weapon, tas tignan nyo yung mga armor na may accuracy. Halimbawa, sa bottom, may makikita kayo doon na accuracy 1. Sa top, may makikita kayo na accuracy 1. Sa helmet, I don't know if meron sa helmet. Alam ko meron. Helmet, glove. Sa glove, I'm not so sure. Sa boots, meron yon, yung may accuracy 1. And then, para hindi kayo mahirapan sa mga quest nyo, halimbawa, nagko-quest kayo, sabay lang kayo kung maraming, kasi lagi naman puno ang server ng Nightcrows sa bot. Puno ng bot guys, no? Sabay lang kayo kagaya ng ginagawa ng iba. Di ba napansin nyo yung iba ang bababa ng stats pero mga nasa MQ30, MQ30 plus, di ba? Ang bababa lang ng stats nila. Yung iba 170 lang, 180. Ang ginagawa nila guys, sumasabay lang sila or nagpapasama lang sila sa mga kaguild nila ng mga mamaw. Pag may mga nag-MQ sa all chat, sabay lang kayo dun guys para hindi kayo mahirapan sa MQ nyo. Tapos tapusin nyo, no? Ako, hindi ko pa nirarush yung MQ ko guys kasi kakailanganin ko yung mga gold nito, no? Since meron na ngayong lumabas na party dungeon, so every isang beses lang yun sa isang week. So every Monday nagre-reset yun. So 3 times 3 times mo lang siya magagawa isang linggo. So kailangan gamitin mo siya ng tama yung dungeon. Kung halimbawa, merong mga nagbo-boost ng party dungeon, nagbo-boost ng stage 2 or mas higher pa sa 2, tas halimbawa, naniningil ng Gcash, mga ganun. Kung gusto niyo lumakas mag-progress yung character niyo, kung hindi niyo kaya magpatulong, magpabuhat sa party dungeon, stage 1. Tsagayin niyo, di ba? Ipunin niyo lang yung mga accessories niyo. Kasi may makukuha kayong bracelet doon, guys. Actually, kung malas kayo sa bracelet, pwede nyo i-craft yun. Pwede nyo i-craft yung bracelet sa mga prosperity. Pwede kayo magpa-request ng craft doon. So, yun lang guys, no? So, napakadali lang magpataas ng accuracy. Basta ipaprogress mo lang ng tama yung character mo. Tapos, syempre, bukod sa accuracy, pakunatin mo rin yung character mo. Bukod sa accessories, every time na mag-ups ka ng equipments mo, make sure na meron kang reserba. Lagi kang merong reserba. Accessories mo, gears mo, tapos sa collections mo, wag yung masyadong i-focus yung accuracy sa collections kasi mahirap i-build up ang accuracy sa collections, no? So, ang gawin mo, if may kaya kang makumpleto dun sa may collections na merong accuracy na madali, ayun, sige, i-collect mo. Pero if ever na halimbawa mahirap, i-leave mo na lang muna and then mag-focus ka sa accessories mo. Yung mga green mo, unti-untiin mo. If wala ka pang craft ng blue, pa plus 5 mo o plus 4 whatsoever, basta ganun, palakasin mo lang yung accessories mo, no? And then dito guys sa may party dungeon, sige, magpo-post ako ng video dito sa may party dungeon. Stage 1 lang yung ginawa namin dyan, no? Kasi yung stage, wala kasi kaming offline yung mga healer namin. Tinapos ko rin kasi agad guys kasi ayoko na isingit eh. Tingnan nyo yung dungeon ko guys, so may tira-tira pa nga. Oh, di ba? Forest of training ko. Anong oras na?
1 AM na. Erleta Temple ko, hindi ko pa nagagawa. Ito 7 minutes. Ito naka-AFK ako kagabi no natulog ako. 'Di ba? Ito 7 minutes pa, 'di ba? Kasi nag-offline din agad ako pagkatas ko mag-dungeon, no. So ganun lang guys, para maalagaan niyo yung stats ng character nyo. If ever na malas man kayo sa mga summon gaya ko. Yan, if ever na malas kayo sa mga summon, progress niyo yung characters nyo. Or let's say may mga nagbo-boss hunt, nasa BF ka. Tas ayan, may mga nag-share location. Ayan, nasa BF nagbo-boss hunt yung mga ka-guild ko. 'Di ba nagbo-boss hunt sila? Hindi ako nakakasama guys kasi wala akong time talaga sa ganyan, no? Yan, pag nagbo-boss hunt sila, pag may nakita ka, sama ka. Tapos pagka na mamamatay na yung boss, 'di ba? Sabay ka sa kanila. Makilot ka din, 'di ba? Maka-jackpot ka diyan, 'di ba? Hindi instant big time ka kagad. May pang build ka kagad. So ganun lang guys. Sa accuracy, recap tayo. Accessories mo, tas bili ka ng mga gears mo, mga armor mo na merong plus din sa accuracy. Tapos yung collections mo, kung free to play ka, much better na i-enhance mo muna yung mga PvE, na nakalagay dito sa my collections mo. Tapos sa guild nyo, syempre, number one, sumali ka ng guild kasi napalaki ng bigay ng mga stats ng mga journal dyan. Ayan, ma-apply lahat sa inyo yan. Ito yan, Ayan. Ayan guys, di ba? Guild traits effect. Ayan, di ba? Ang laki ng ng mga bigay na stats, di ba? Yan. Wolf journal effects. Yan, di ba? So yan, sumali ka sa guild tapos maging mabuti kang nilalang sa guild nyo para hindi ka no? Para tumagal ka sa guild nyo. Huwag ka maging toxic sa guild nyo, okay? So yun lang guys. Thank you so much. Anyway, kung may mga bago dito sa channel ko guys, huwag nyo kalimutan mag-like, then mag-comment, then mag-subscribe, and mag-hit na rin ng notification bell para laging updated sa mga bago kong videos. Ayan, 192 yung accuracy ko guys. Walang buff yan guys, yung lang passive buff lang. Yan na. Walang accuracy buff yan. Yan. 192 yung natin accuracy. Yung regular, walang buff. Yan. So yun lang guys. Bye-bye. See you ulit sa mga susunod kong videos. Yeah.